And now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy name. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, age to age you're still the same. The power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit. Sa ngalan ng bugto mong anak na si Yesu Kristo, ibinabalik namin sa iyo sa mga sandali na ito ang lahat ng papurit, parangal, pagluluwalhati sa iyo lamang ngayon at To magpakailanman. the east you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will Praise praise you till I die, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon na tanging tagapagligtas, pinupuri ka namin, Ama, at pinasasalamatan, sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sa biyaya ng buhay at kalakasan kalumupo sa amin sa araw na ito. Salamat sa araw na ito itinakda mo, Diyos, upang kami sa dakong ito ay magsama-samang ikaw ay papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos na saan man dako ay naroroon, Diyos na nalalaman ang lahat ng bagay, Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay, O Diyos, at nananalig kami, dakilang Ama naming nasa langit, na sa aming paglapit ngayon sa trono ng iyong biyaya at habag ay kakamtan po namin, O Diyos, ang mga pagpapalang iyong ipinangako po sa amin. Buhat sa puso mong mahabagin, buhat sa puso mong punong-puno ng pagmamahal, umaasa po kami, Diyos, na sa aming paglapit ngayon, hindi mo kami bibiguin, ipagkakalob mo sa amin ang aming mga kahilingan. Patuloy mo po, Ama, na ang dako na tulukuban ng iyong kapangyarihan, at patuloy, Ama, na dalangin namin sa dako na to ay padala mo, Ama, paihipin mo ang malamig na hangin sa dako na ito, Panginoong Jesucristo, at ang pagsasama mo, O Diyos, ayon sa iyong pangako, ay aming inaangkin, kinikilala sa hapong ito, ikaw ang Diyos na naririto sa dakong ito, upang kami samahan at pagpalain, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ngayon pa lang, Ama, amin na pong inaangkin at pinasasalamatan sa iyo, O Diyos, ang mga pagpapalang iyong inilaan sa amin sa araw na ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakasan, tanging basan, Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwan sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, halika na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakasan, tanging basan, Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siya ang kasama, Sa hirap man at ginawa, purihin ang Panginoon, si Kristo
ang Panginoon, malakas na papuri sa ating Panginoong Hesus. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Kabanata 18, simula mga talata 18 hanggang sa susunod na mga talata. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang Panginoong Hesus, sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Siya ang Diyos na karapat dapat papurihan ng lahat ng may buhay. Amen. Handa na ba kayo na pagpalain ng Diyos? Naniniwala ba kayong pagpapalain tayo ng Diyos sa araw na ito? Sige, ang lahat ng naniniwala ay pwede nang maupo. Isa pong mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at dumating na naman ang araw na ito na tayo po ay malayang makalapit sa trono ng mahabaging Diyos upang ang pangako ng Diyos sa bawat lumalapit sa trono ng Diyos ay patuloy pong dumaloy sa bawat isa po sa atin. Amen? At mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, nung nakaraang linggo, ano po yung pinapadala sa atin? Ilang piraso? Isa. May dala ba kayo? Ayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Isa lang ibig sabihin niyan, masunurin. Amen? Kapag tayo'y masunurin, tiyak po pagpapalain tayo ng Lord. Amen? Tiyak ipagkakaloob ang ating kahilingan. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon na binasa, may sinabi po rito at ang ipinaparating po sa atin ay ang ganito. Ang sabi po, anumang ipagbawal natin dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot natin dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, kakampi natin ang langit. Amen. Naniniwala po ba kayo? Ang sabi nga, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? At ang palatandaan na ang Diyos ay panig sa atin, kanina sa Ebanghelyo, hindi niya ipinagkait sa atin ang kanyang bugtong na anak. Amen? Sa banal na misa, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para po sa atin lahat, para hindi tayo mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos, na parito ang ating Panginoong Kristo ay pinagkaloob sa atin, hindi para tayo hatulan, kundi iligtas tayo sa anumang kaparusahan. Amen? Yan lang po ay palatandaan na kakampi natin ang langit. Kung kaya tayong iligtas ni Jesus sa anumang kapahamakan, kaya niyang ibigay ang anumang makabubuti ngayon na hihingiin mo sa kanyang pangalan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Ano ang nais ninyong ipagbawal? Kung mayroon ka mang nais ipagbawal ngayon, halimbawa sa buhay mo na lang. Amen. Huwag lang dito sa ipagbawal sa lupa, marami tayong pwedeng isipin na pwedeng ipagbawal. Amen? Subalit sa buhay mo kaya, anong nais mong ipagbawal? Amen? Na nais mo ng mga kapatid ay
yung nais mong ipagbawal na yan din naman ang pahintulutan ng Diyos. Amen? Di po ba? Na kung saan ay huwag maganap iyan sa buhay natin. Na kapag sinabi po natin na kung saan ay kung ano may pagbawal natin, ay pagbabawal ng Lord, ano may pahintulot natin, ipahihintulot niya, nagpapahayag ng Diyos ay kakampi po natin, o sa mga sandali na yan, anumang gustuhin natin, ay naririyan siya para tayo ay tulungan. Amen. Para maisakatuparan ng anumang ating naisingin po sa ating dakilang El Shaddai, sa ating amang nasa langit. Kaya kung mayroon man tayong ipagbabawal sa ating sarili, hindi ko alam kung anong nais nyo na ipagbawal. Siguro, kung mayroon man tayong nais ipagbawal sa ating sarili, ay yung pagbawalan na kung saan huwag tayong pagharian ng kadiliman. Amen. Huwag tayo pagharian ng kadiliman sapagkat ang sabi nga po mga kapatid ay kung tayo po'y ayaw natin pagharian ng kadiliman, ano ang gagawin natin? Amen? Anong dapat nating gawin para wag tayo pagharian ng kadiliman? Ang sabi po, kung ayaw natin tayo pagharian ng kadiliman, ang sabi dito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Amen? Kung ayaw natin na tayo pagharian ng kadiliman, pagbawalan mo yung sarili mong huwag magalit. Sabihin mo sa puso mo, puso, mula ngayon, huwag ka nang magagalit. Kung ang puso na yan ay hindi na nagagalit, ibig sabihin, handa na yan magpatawad anumang oras. Amen? Para hindi mabigyan ng daan na ang kadiliman ay maghari sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kung meron man tayo dapat ipahintulot siguro sa buhay po natin, ano ang gusto nyong ipahintulot? Diba? Siguro kung meron man tayo nais pahintulot mangyari sa buhay natin, hindi wala ng iba kundi ang paghahari ng Diyos ang mapahintulutan natin na maganap po sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo na yamang ito po yung pinakamainam sa buhay natin. Ang sabi nga, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ng kayo ay pagharian ng Diyos. Amen? Kaya lahat ng dumarating dito pag-araw ng Sabado, yan po yung mga tao na kung saan pinagsusumakita nila sa buhay nila na huwag sila mawalay sa paghahari ng Diyos. Amen? Manatili sila sa paghahari ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat upang ang pagsasama ng Diyos nito ay patuloy natin maranasan sa ating buhay. Na ang sabi nga, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya, sa ating Diyos na buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ang Diyos po mga kapatid, ang nais po natin ay pahintulutan na siyang maghari sa buhay natin, ang manatili sa atin ay walang ibang kundi ang paghahari po ng Diyos. Siguro naman para po yan ay maganap sa buhay natin, anong dapat natin gawin? Talikuran natin ang kasalanan. Amen. Kalimutan natin ang kasalanan. Amen? Na siyang hadlang para ang paghahari ng Diyos ay wag makarating o manatili sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Kaya kinakailangan talikuran. Amen? Pag sinabing talikuran, pag sinabi mo, Lord, patawarin mo ako sa ginawa kong itong kasalanan, di po ba? Hindi na natin babalikan iyon. Diba? Kagaya nung sabi nga yung biro, nung mangumpisal yung bata, di ba? Ang sabi ng bata, Padre, bendisyonan mo ako, ako'y nagkasala. Diba? Ako'y nagnakaw. Nagnakaw ako ng bayabas. Di ba? Ayan. O sabi ni Father, o ito yung dasal mo, 10 ama namin. Ano? Sabi ng bata, pwede bang 20? Sabi ni Father, bakit? Kasi meron pa po doon malapit na mahinog.
Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Di ba? Advance na, di po ba? Ano? Yan na kung saan, mga kapatid, minsan ganyan din po tayo, di po ba? Nangyayari yan sa buhay po natin, mga pagkakasala na minsan po ay pinagsisihan natin, pero paulit-ulit pa din natin ginagawa sa buhay po natin. Pero ang sabi po dyan, parang paghahari ng Diyos, ang siya pong sumaatin, pahintulutan ng Diyos na sumaatin, talikuran na natin ang anumang maaring pagkakasala. Amen. Na naririyan sa paligid natin, maari makapanghimasok sa buhay natin, na wag natin hayaan makapanghimasok iyan, bagkus talikuran po natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Na ang susi po, ang sabi po, gagawin ito ng langit para sa atin. Amen. Ang sabi po, anuman yung ating ipagbawal, ipahintulot dito sa lupa, ang sabi po, gagawin ito ng langit para po sa atin. Amen? Ipaano po yan? Ano ang susi para na kung saan kumilos ang langit para sa atin? Amen. Sabi nga, kakampi natin ang langit, ibig sabihin yan, ang langit na ito ay kikilos iyan at kung ano yung nararapat para sa atin na ating hinihingi, ibibigay niya sa atin. Ang kailangan ng sabi po dito sa Ebanghelyo na ating binasa, palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Ang sabi po, sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito ng inyong amang nasa langit. Amen? Ayan. Ang sino magkaisa sa paghingi sa panalangin. Amen? Palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sa paghingi po sa panalangin, minsan may nananalangin, nagkakaisa sila sa panalangin. Yung kanilang panalangin ay tungkol sa pagbabago. Kaya yung panalangin ng isa, Lord, baguhin mo siya. Yung panalangin din ng isa, Lord, baguhin mo siya. Amen. Ay di pareho hinihingi nila, di po ba? Ayan mga kapatid sa ating Hesus Kristo. Pero yung pareho na yan humihingi, yan yung pareho ang dalangin na baguhin yung kapwa niya, yung panalangin ng isa, baguhin din yung kapwa niya, yan yung mga nananalangin na kung saan hindi na tumatanggap ng pagkakamali nila. Amen. Hindi nakikita yung kanilang sarili, kundi ang natatanaw ay yung kanilang kapwa. Sabihin mo, kapwa ko, mahal ko. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Pagkakaisa, ang sabi po diyan, kinakailangan para magiging kakampi natin ang langit, kumilos ang langit para sa atin, kinakailangan tayong lahat ay magkaisa. Amen? Magkaisa tayong lahat, mga kapatid. Ngayon po, paano tayo magkakaisa? Anong susi ba ng pagkakaisa? Pag-ibig. Kanina sabi ni Father po, ang Holy Trinity po ay community ng pag-ibig. Amen? Pagsasamahan ng mga nagmamahalan. Amen? Pag-ibig. Ang pag-ibig ay pagbubukas ng puso. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, saan banda yung puso mo? Sige nga, tanungin mo nga, saan daw kaya banda yung puso niya? Saan daw, saan banda? Sige nga. Nasa gitna? Nasa gitna, ano? Nasa kaliwang bahagi. Yung puso. Sabihin mo sa kanya, di ba tinanong natin kung saan banda yung puso niya? Itinuro naman kung saan banda. Ano? Sabihin mo sa kanya, ang puso ko ay nasa iyo.
Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kung yung puso niya naririyan sa bandang kaliwang bahagi, bakit yung puso mo nasa Kanya? Amen. Isa lang ibig sabihin niya, yung puso na kung saan bukas para sa Kanya. Amen. Bukas para po sa tao pong iyan, mga kapatid sa ating Hesukristo. Sino po yung mga dapat natin pagbuksan ng puso po natin para tayo ay magkaisa? Di po ba? Para tayong lahat ay tunay magkaisa na ang tanging susila ng pagkakaisa ay walang iba kundi ay ang pag-ibig. Siguro kung meron tayong dapat pagbuksan ng pintuan ng puso natin, siguro ito yung sila po yung hindi karapat dapat pagbuksan. Amen. Kasi kaisa mo na yung karapat dapat pagbuksan eh. Amen. Pero yung mga hindi karapat dapat pagbuksan, hindi mo yan makakaisa. Kaya para magkaisa tayo ditong lahat, yung sa tingin mo dyan na hindi karapat dapat pagbuksan, siya mong pagbuksan. Meron ba? O, di may pagbubuksan na kayo ngayon. Amen. Para tayong lahat dito ay tunay na magiging isa sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Bakit po mga kapatid? Tayo mismo, hindi tayo karapat dapat na pagbuksan ng puso ng Diyos. Amen? Sa ating pagiging kalalagayan, pagiging makasalanan, paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit na nagkakamali, mga kapatid sa Panginoong Hesus, hindi tayo karapat dapat pagbuksan. Subalit pinagbuksan tayo ng puso ng ating Panginoong Hesukristo. Kung isang katulad mo, katulad ko na hindi karapat dapat pagbuksan ng pintuan ng puso ng Diyos, pero pinagbuksan niya, sino tayo para pagsarhan ang ating kapwa ng puso natin? Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Wala tayong karapatan na magsabing, hindi siya karapat dapat na pagbuksan ng pintuan ng puso ko. Bakit po? Kasi tayo mismong hindi karapat dapat pinagbuksan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Ang sabi po dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, ang kabanata po ay 3 o kabanata po ay 4. May sinasabi po dito si San Pablo, mga kapatid, at ito po yung kanyang ipinaparating po sa atin. Kabanata 4 po at talata po ay 9. Ang sabi, ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at iba'y pastor o guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng iglesia. Purihin po natin ang ating Hesukristo. May mga ministry po diyan na sinabi po, ito po iba't ibang ministry na ito, na ang dahilan po yan, itinatag iyan ng Diyos para sa ikauunlad ng iglesia. Pag sinabing ikauunlad ng iglesia, tayo po iyan, ikaw iyan. Amen? Para sa ikauunlad ng iyong pananampalataya. Para sa ikauunlad ng pag-ibig, mayroon po si Kristo sa puso po natin. Amen? Kaya ang bawat isa po sa atin na naririto, mga kapatid, ay kalakasan ng isa't isa. Tinawag ka ng Diyos, ang bawat isa sa atin sa gawain po na ito, para po sa ikauunlad ng pananampalataya ng bawat isa. Amen? Hindi po tayo daan para sa ikasisira ng pananampalataya ng sino paman, kundi daan tayo para sa ikauunlad. Amen. At magiging daan tayo sa ikauunlad kung tayo po ay nagkakaisa. Amen. Nagkakaisa, mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo. Ayaw
ng Diyos mayroong nawawala. Kaya hinahanap niya kapag may nawawala. Amen? Naparito siya para hanapin ang mga nawawala. Ayaw ng Diyos na mayroong nawawala. Bakit po? Dahil ayaw ng Diyos, yung pagpapala meron ng Diyos ay maputol sa buhay natin. Amen. Ang bawat isa po sa atin tinawag ng Diyos para magiging daan tayo ng pagpapala ng Diyos para sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Kapag yung kapatid mo na yan ay nawala, natisod halimbawa, lumayo sa kanyang pananampalataya, mapatid sa ating Hesus Kristo, hindi lang po yung tao na yan ang nawawala ng pagpapala buhat sa Diyos, kundi maging ang kanya mga mahal sa buhay. Amen. Na kung saan sa pamamagitan niya, nais ng Diyos dumaloy sa kanila ang pagpapala po ng Diyos. Subalit kapag ang isang iglesia na yan o ang isang mananampalataya yan ay nawala sa ating Diyos, nalayo sa ating Diyos, yung pagpapala na hindi lang para sa Kanya, kundi para sa Kanyang buong sambahayan, ang mawawala sa kanila. Kaya ayaw ng Diyos na mayroong manghina. Ang nais ng Diyos, ang bawat isa sa atin naririto ay magiging daan sa ikauunlad ng bawat isa, ng pananampalataya ng bawat isa. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Malakas na papuri po sa buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Ang sabi po sa talata po 13 dito sa sulat ni Pablo sa aklat ng Epeso, Kabanata po ay 4, talata po ay 13. Ang sabi po rito, sa gayon tayong lahat ay magkaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Sa ating samahan na ito, sa bilang mga tinawag ng Diyos, ang sabi po, isa lang ang nais ng Diyos, makita sa ating pagsasama-sama si Kristo. Amen? Ganap na makita sa ating pagsasama-samang ito ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ito ang nais ng ating Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus Kristo, tulad kanina na sinasabi po, ang Diyos po ay 3 persona. Amen. At kung saan nagkakaisa sila, nabubuklod sila sa pamamagitan ng sila'y Diyos ng pag-ibig. Amen? Kaya ang Diyos na yan, nakikita din po sa ating pagtitipon kung tayong lahat ay nagkakaisa. Amen. Nakikita, nagiging ganap, si Kristo, nahahayag siya sa bawat isa po sa atin. Ang sabi diyan sa talata po 14 o 15, palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, maging ganap tayo kay Kristo. Maging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsabi ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Amen. Ang sabi po, ang tao na pinaghaharian ng pag-ibig ng Diyos, hindi nagsasalita ng walang kabuluhan. Hindi nagsasalita ng ikakasira ng kanyang kapwa. Amen? Ang taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos o ng pag-ibig po ng Diyos, ang sabi po dyan, ang kanyang sinasabi ay katotohanan. Kaya yan po, nagiging ganap tayo, ang bawat isa po sa atin ay nagiging ganap sa ating Panginoong Hesukristo. Nagiging karapat dapat tayo sa ating Panginoong Hesukristo kung tayo po ay nagsasalita ng katotohanan. At ang pagsasalita ng katotohanan ay bunga ng pag-ibig. Amen. Kaya, ang nagsasabi po ng totoo, tunay na nagmamahal sa iyo. Tunay ba? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo.
Kasi kung hindi kanya tunay na mahal, magsisinungaling iyan. Kahit nahuli mo na, amen, hindi pa rin aamin iyan. Hindi po ba? Kasi yun ang utos, huwag kang pahuhuli. Pag nahuli ka, huwag kang aamin. Nadadagdagan ang utos. Pero sa taong may pag-ibig, mga kapatid, wala kang dapat hulihin. Amen? Dahil ang taong may pag-ibig, nagsasabi ng katotohanan. Dahil ang pagsabi ng katotohanan ay ikakatatag ng bawat isang anak ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mahal ba kayo ng Diyos? Sino po yung mahal ng Diyos? Taas ang kamay. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa talata po 16, ito po ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Ang sabi sa talatang 16, sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang sabi po, ang bawat katawan ay nauugnay ng kasukasuan. Amen? Pero yung mga tunay na Kristiyano ay binubuo sa iisang katawan sa pamamagitan, nag-uugnay-ugnay sa pamamagitan ng pag-ibig. At dahil diyan sa pag-ibig na siyang bumubuklod po sa atin, dahil sa pag-ibig na siyang nag-uugnay-ugnay po sa atin, walang sino mang pinanghihinaan. Amen? Yan ang nagpapatatag ng ating pananampalataya, yan ang nagpapatatag ng ating pagkilala, yan ang nagpapatatag ng ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. At kapag ganyan tayo, mga kapatid, ang sabi po, ang langit ay kikilos para po sa atin. Bakit po? Kasi kapag tayo po'y nagkakaisa tulad niya, nagmamahalan, nabubuklod ng pag-ibig ni Kristo, mga kapatid, ang Diyos ay sasa atin. Ang Diyos ay sasa atin. Amen? Kaya kikilos ang langit sa ating mga dalangin kung tayo nagkakaisa. Kikilos ang langit sa ating mga dalangin kung ang Panginoong Jesucristo, kung ang Diyos ay kasama natin. Amen? At makakasama lang natin ang Diyos na ito sa buhay natin kung tayo'y nagkakaisa. Ang sabi nga, mamuhay kayo ng payapa at ang Diyos ng kapayapaan at ng pag-ibig ay sa inyo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ni Pablo sa aklat ng Efeso, kabanata po ay, mga taga-Efeso, kabanata 3, talata 14, dahil dito ako'y namamanhik sa Ama, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Palakasin ang ating buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pananahan ng espiritu sa buhay natin. Sa pamamagitan ng pagsasama ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyong kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Pag sinabing mapuspos kayo ng kapuspusan po ng Diyos, ganap na kung saan sumaatin ang Diyos. Ganap na sumaatin ang pagsasama sa atin ng Diyos. Dahil kapag kasama natin ang Diyos, itong kanyang sinabi, sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat na maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kung ang Diyos nito'y kasama natin, siya ang tunay na naghahari sa buhay po natin. Ang sabi po diyan, anuman ang isipin mo. Amen.
Ano man ang nais mong isipin at hilingin, kapatid, kung ang Diyos na ito'y kasama natin, ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Kasama ba natin ang Diyos? Amen. Sino naniniwalang kasama natin ang Diyos? Kasama natin siya. At nais ng Diyos sa hapon po nito maranasan natin ang kanyang pagkilos. Amen? Pinadala ko kayo ng tingting. Hindi naman walis, di po ba? Tingting lang. Kaya, nag-iisa lang po yan. Di ba? Ang sabi po dito, sa aklat po ng Genesis, kabanata po ay 6, talata po ay 8, sa mga nilalang niya, si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sa mga nilalang niya, si Noe lamang ang nakalulugod sa kanya. Napakabuting tao ni Noe. Siya lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Palibasay namumuhay na kasama ng Diyos. Ito yung panahon na sukdulan na sa langit ang kasalanan ng tao. At dahil sukdulan na sa langit ang kasalanan ng tao, sabi po, may nabubuhay pa naman ng panahon na yan na nag-iisang matuwid. At yung taong isa na yan na matuwid ay walang iba kundi si Noe. Ito yung panahon na nagpasya ang Diyos na ang daigdig ay gugunawin ng Diyos. Nagpasya ang Diyos ng gugunawin dahil nga ang mga tao nung panahon na yan ay wala nang ginagawang mabuti. Amen? Wala nang ginagawang mabuti. Pero mayroon pang isang matuwid na tao at yan ay po ay si Noe. Dahil kay Noe, mga kapatid, yung kanyang mga mahal sa buhay ay iniligtas ng Diyos sa baha. Amen. Iniligtas ng Diyos sa kapahamakan nung panahon na ginunaw ng Diyos ang daigdig po na ito. Kaya nailigtas yung mga mahal sa buhay ni Noe, yung kanyang asawa, anak, manugang, sapagkat mayroong isang kagaya niya. Amen? Dahil mayroong isang Noe na matuwid, yung kanyang mga mahal sa buhay, nakadikit sa kanya, kasamang pinagpala. Amen? Kasamang pinagpala. Sabihin mo, Yahweh, gawin mo akong matuwid sa iyong harapan. Amen. Yung ikaw na nagiging matuwid sa harapan ng Diyos, nag-iisa ka lang. Pero maari, mga kapatid, yung nag-iisang ikaw ay makapagliligtas ng buo mong sambahayan. Amen. Sa anumang kapahamakan. Yung nag-iisang ikaw na nagiging matuwid sa paningin po ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos na nakalaan sa isang matuwid kagaya mo ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa iyong buong sambahayan. Amen. Iisa lang yan, yung tingting simbolo lang yan, nag-iisang ikaw. Amen. Na kung saan matuwid sa paningin ng Diyos na sa pamamagitan mo ang mga pagpapala na kailangan ng iyong mga mahal sa buhay ay ipagkakaloob ng Diyos. Dadaloy sa kanila. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala ba kayo na sa pamamagitan mo ngayon, ang Diyos ay kikilos para sa iyong mga mahal sa buhay? Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata.
Sabihin niyo muli ang maiksing panalangin ito. Sabihin natin, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, tulad ni Noe, gawin mo akong matuwid sa iyong harapan. At samahan mo ako tulad ng pagsasama mo sa Kanya. Bukas ang puso ng Diyos sa taong tulad mo. Bukas ang puso ng Diyos. Bukas ang langit para sa isang taong tulad mo na kumilala sa ating Panginoong Jesucristo, na nabubuhay sa pag-ibig mayroon ng Diyos. Hallelujah. Ama, pagbuksan mo kami ng iyong kaharian. Buksan mo ang langit, O Diyos, sa dako pong ito. Dinggin mo nawa at ipagkaloob ang aming mga dalangin. Waiting for your word, speak and I will hear you. Isipin nyo na ang mga nais yung ilapit sa Diyos. Show me how to serve the man who needs your mercy, a child who lost her way. Lead me by your spirit as I pray, pray for the people on your heart. As I pray, Yes, oh Lord. pray for the people taong on sinasamahan your ng Diyos, heart. Ano And mang maaari I niyang isipin ay believe that ibibigay ng if I Diyos. seek you, I can touch the people on your heart. Naririto siya sa ating kalagitnaan. Ruler of the Para bigyan ng heavens, maker of the earth, blessed Lord and Savior, bring your plans to Dahil sa iyo, birth as I am kaya iahon ng Diyos sa kahirapan ang interceding. mahal mo sa buhay. Spirit, light my way. Touch the ones around me as I pray. As I pray, pray for the people on your heart. As I pray, yeah, pray for the people on your heart. And I believe that if I seek you, I can touch the people on your heart. As I pray for the people on your heart. As I pray, oh, you pray Ikaw ang taong for the malapit sa puso people ng Diyos. on your heart. Ikaw ang taong And pinili I ng Diyos para sa iyong believe mga mahal that sa if buhay I ko at sa iyong seek mga mahal sa you, buhay. I can touch upang the maging malapit sa puso ng people Diyos. on your heart. At ang iyong mga dalangin ay dinggin ng Diyos sa mga As I sandali ito. pray, oh pray for the people on your Biyaya ka para sa heart. iyong mga mahal sa buhay. As I pray, pray Dahil mayroong Diyos for na the sumasama sa people iyo. on your heart. Mayroong Diyos na handang And dumidikit sa I iyong dalangin believe ngayon. that if I seek you, I can touch the people on your heart. And I believe that if I seek you, I can touch the people on your heart. Sama-sama tayong ilalapit ang ating mga mahal sa buhay sa Diyos. Mahal sila ng Diyos. At alang-alang sa iyo, aabutin sila ng Diyos sa mga sandaling ito. Oh, hallelujah, hallelujah. Diyos amang Yahweh El Shaddai, dinudulog po namin ang lahat ng aming mga ama. Patuloy mo po silang gabayan, samahan, at palakasin ang kanilang pananampalataya. Ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng tukso, sakit, sakuna at kapahamakan. Ama, maraming salamat po. Ito po ang among samit dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord, pinagbabawalan namin sa buhay ng bawat ama ng tahanan
ang anumang gawain ng kadiliman, ang anumang bisyong nakakasira sa bawat pamilya ay aming pinagbabawalan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At dalangin namin, Panginoon, sa mga sandali na ito, pahintulutan mo ng iyong kapangyarihan, Ama, ang banal na Espiritu ang siyang pumuno sa bawat ama ng tahanan, dakilang El Shaddai, upang ang bawat ama ng tahanan ay maging pagpapala sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Manalangin para sa ating mga nanay. Panginoong Hesus, sa araw pong ito, aming tinataas sa iyo ang aming mga nanay. Pagpalain niyo po nawa sila at pagkalooban ng mabuting kalusugan at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at karamdaman. Maging maligaya nawa po sila sa lahat ng kanilang buhay. Ipagbawal niyo po ang pusong magalitin at ipahintulot ang pusong may kahinahunan at isipan. In Jesus' name. Amen. Lord, salamat. Dinggin mo ang dalangin namin, Panginoong Jesus. Punuin mo, Diyos, ng kabutihan ang puso ng bawat ina ng tahanan, Panginoong Jesus, upang tunay maging liwanag at gabay sila, upang ang mga anak ay madala sa presensya mo, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amang banal na nasa langit, ikaw ang aming Diyos na sinasamba sa dakong ito. Dinudulog po namin sa inyo, Lord, ang aming mga anak sa Pilipinas, saan man sila naroon. Naway patuloy mo silang ingatan, ilayo sa lahat ng uring masama. Bagkus pagpalain mo, Lord, na abutin nawa sila ng iyong salita, pagpalain, ingatan, at patuloy mo, Lord, patnubayan sa araw-araw ng kanilang buhay. Nananalig kami sa iyo na nanampalataya na hindi mahirap sa iyong gawin ang mga bagay nito. Kaya naman, inaangkin na namin sa hapon na ito, ang aming hiniling na biyaya sa aming mga anak ay pinagkaloob mo na at amin nang tinanggap in the name of Jesus Christ the Lord. Hallelujah. Amen. Glory to God. Lord, dinggin mo ang dalangin. Ang mga panalangin ngayon para sa mga anak, dakilang Diyos, ipagkaloob mo, Yahweh El Shaddai. At aming pinagbabawalan ng espiritu ng kadiliman na nagdadala sa kanila, o Diyos, sa kapahamakan. Pinagbabawalan namin, Ama, sa pangalan ng Jesucristo, huwag sila manghimasok sa buhay ng mga anak ng lahat ng OFW dito sa Hong Kong. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, layuan mo sila espiritu ng kadiliman. At dalangin namin, Ama, pinahihintulutan namin sa mga sandali na to ang kapangyarihan ng iyong banal na espiritu na siyang maghari sa mga kabataan, o Diyos, lalo na sa mga anak ng OFW, apo ng OFW dito sa Hong Kong, Ama. Ipagkaloob mo yung banal na espiritu maging gabay ng kanilang buhay, Ama, upang mga kabataan na ito'y patuloy magiging karangalan ng bawat ina, magulang, Ama, sa daigdig na to, lalo na sa buhay ng mga OFW yung naririto ngayon, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Diyos, pagpalain mo ang buong daigdig sa oras ng pamilya, pang Diyos. Alisin mo ang pinagbawal namin, ang lahat ng salita na hindi maganda, na pinapakinggan upang masira ang pamilya. Pinagbawal namin, Diyos, na mawasak iyon dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig na bumuo ng isang pamilya na kakalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Pinagkaloob namin, pang Diyos, ang strength, ang kalakasan ng bawat pamilya sa lahat ng oras ng kanilang mga problema. Patuloy mo silang palakasin at ibigay mo, pang Diyos, ang kapayapaan upang mapaunlad at maging matagumpay ang pamilya sa buong daigdig. Alam namin, pang Diyos, ikaw pa rin ang nagbigay ng pag-ibig upang mapatibay ang pamilyang hindi wawasak ng sinuman, Panginoon. Kaya dinudulog po namin sa iyo ang papuri, parangal sa buong pamilya na maging matagumpay ang bawat isa. Salamat, Lord, sa oras nito. Yes, Lord. Dinggin mo, Lord, ang dalangin ng bawat isa para sa kanilang mga mahal sa buhay, para sa kanilang pamilya, Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, dakilang El Shaddai, walang pamilya ng OFW sa lugar na ito, Ama, na masisira, bagkus mananatiling matatag, mananatiling matagumpay sa pangalan ng
aming Panginoong Jesucristo. Ang bawat pamilya, Lord, ng lahat ng naririto sa Hong Kong, dalangin namin, Ama, pasaganain mo, Ama, pagpalain mo ng masaganang buhay, maayos na buhay, dakilang El Shaddai, payapa, nagkakaisa, Ama, at nagmamahala na pamilya, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy mo dinggin ang bawat dalangin ng bawat isa ngayon naririto, Ama, para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hallelujah. 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 Father God in heaven, I pray for this ministry to focus on divine direction, open doors, spiritual protection, and provision. Leaders of this ministry also direct their effort toward action that bring genuine good and unity rather than harm and division. Thank you, Lord. Amen. Pinagbabawalan namin, Ama, sa gawaing ito ang anumang pagkabahabahagi, Yahweh El Shaddai, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang anumang salita laban o Diyos na binibitawang sumpa para sa ministry na to ay aming pinawawalang bisa sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Anumang salitang makakasira o Diyos sa gawain mo ito ay aming pinagbabawalan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At Ama, pinahihintulutan namin sa ministry mong ito, Diyos, sa banal mong gawain, ang espiritu ng pagkakaisa, dakilang El Shaddai, ang patuloy, Ama, na pagmamalasakitan, ang espiritu ng pagmamahalan, dakilang Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Dalangin ko, Ama naming nasa langit, pagpalain mong aming mga kapatid na naririto ng ibang bansa o Diyos dito sa Hong Kong, biyayaan sila patuloy na magandang kalusugan. Patuloy sila biyayaan, Ama, ng kalakasan araw-araw. At aming pinagbabawalan, o Diyos, at hindi pinahihintulutan ang anumang uri ng karamdaman na dumapo sa kanilang katawan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Anumang sanhi ng karamdaman ay amin ngayon pinagbabawalan sa bawat OFW, sa bawat isang naririto ngayon, sa lahat ng prayer partner na naririto sa Hong Kong, Ama, sa pangalan ng aming Jesucristo. At tanging pinahihintulutan lamang namin, dakilan Diyos, ay walang iba kundi ang biyaya mo, o Diyos, ang iyong kapangyarihan ang pumunot sa bawat isa, ang mabubuting bagay na iyong pangako, Ama, ang patuloy pumunot sa bawat isa, ang iyong espiritu ang siyang manahan sa bawat isa, Ama, sa pangalan ng aming Jesucristo. Ama, pagpalain mo ang mga pinaglilingkuran ng aking mga kapatid na ito. At patuloy din po, Ama, ang kanilang pinaglilingkuran ay gamitin instrumento upang magiging pagpapala sa aming mga kapatid na to, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit, aming inaangkin na ang mga dalangin namin sa hapon pong ito, iyong dininig, Panginoong Jesucristo. Dininig mo, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Ama, dalangin po namin, patuloy mo kaming ilagay sa isang lugar, Panginoong Jesucristo, na kung saan, Panginoong Hesus, doon ka namin laging makakasama. Lugar na makakasama ka namin, dakilang El Shaddai, upang ang aming mga dalangin, tiyak na iyong maririnig at maipagkakaloob sa amin. Salamat, Ama naming nasa langit. Salamat, Panginoong Hesus. Taas natin ang lahat ng bagay na nais natin itaas sa ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos po yung mga tingting na iyan, ay sinong kokolekta niyan? Kolektahin iyan at pagsamasamahin natin mamaya. Sa susunod, magdala kayo ulit. Magdala kayo ulit ng isa pa. Isa ulit. Tayo po ay manalangin. Dakilang El Shaddai, Ama naming nasa langit, Diyos na siyang kumukupkup po sa amin, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, hinihiling namin sa mga sandaling ito, lahat ng aming kahilingang itinataas, ipagkaloob mo nawa, Ama, kung paano mo ipinagkaloob sa amin ang bugtong mong anak na si Jesucristo, ipagkaloob mo sa amin ang lahat ng aming itinataas ngayon na kahilingan. Biyayaan mo ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na magandang kalusugan at kalakasan, Panginoong Jesucristo. Dalhin mo sa tagumpay
Ama, sa kanilang mga pangarap, ang mga anak ng lahat ng nangingibang bansa sa dakong ito, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Tulad ng iyong pangako, manahan ka sa puso namin, maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa lahat ng kabutihang ginagawa mong ito sa buhay namin at patuloy pang gagawin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Sabihin mo sa katabi mo, Sister, I love you with the love of the Lord. Kaya, kolektahin niyo po yung mga ting-ting po. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang ligaw, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang ligaw, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahinay lalakas, ang kayaman, Amen. Nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahinay lalakas, ang lukayayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat. Manatili po tayo sa ating kinatatayuan at sama-sama natin dasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Moog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw, ni sa anupamang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Tusugoy niya ang maraming anghel, silang susubaybay,
Kahit sang dako, ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan na mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Praise the Lord. Amen. Mga kapatid,